tanungan. Maraming tanong. Sige po. Okay. Punta muna tayo sa John, Pastor. Kasi pwede kayo na-respond kasi yung explanation ni Brother. Adyan sa sumagot. Sister sa John 1, sa John chapter 1. No, verse 1. Jan 1. Jan 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yes. Ang word yan, click mo nga sister yung word sa sabi, word, logos, word, say, Logo. walang speech, word of God. So wala tayong nababasa na thought o plan, wala, di ba? Kasi binanggit ko kanina, si Kristo ay plano ng Diyos, isip ng Diyos, Kasama siya ang plano ng Diyos. Hindi. Tingnan natin mamaya kung ano yung plano. Okay. Ano yung plano ng Diyos sa word. Pero kung titignan mo yung word, speech siya. O thought, speech. Expression speech. Sa Greek. Okay. Ngayon, yung word, so hindi sa reason, hindi rin sa thought, hindi rin sa plano. Gusto ko ilinaw, yung etymology niya, yung word, speech, no? Hindi siya reason o anything. Pag sinabi mong salita, siyempre speech ng salita. In other words, sinabi mong word, salita. Expression, no? Pero hindi sinabi reason o plano o anything. Hindi, malayo. Wala sa original na meaning. Tama? Tama Pastor, di ba? So, stick tayo sa original meaning. And the word was with God. Yung salita ay nasa Diyos. was with God. Kasama ng Diyos. With. I'm with Fergie. Nagpunta kami ng Cubao, ha? Kasama ko si Fergie. I'm with Fergie sa Cubao. So, makasama na tayo, di ba? Opo. So, the word was with God. Tama? Opo. So, yung God, the Father. So, yung salita, kasama ng Diyos. Yes. Kailan? In the beginning. Yes, in the beginning. Kasi Hindi isip, ha? Hindi po isip. Yung salita ang tinutukoy natin. So, yung salita is with the Father. And the Word was God. Tama ba, Pastor? Lagi ko tayo. Sabi niyo kanina, huwag tayo magbabawas. Ayaw ng Diyos. Pero sinabi, and the Word was God. Just by word. Yes. 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 Huwag tayo maganda ka, Pastor. And the Word was God. So yung Word, Diyos. Yes. Agree? Opo. Pag sinabi natin Diyos, sa Greek niya is that Greek with God. Theo, diba? Theo. 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 Yes. Yung word, sinabi Diyos. Balik tayo, sister. Amen. Okay. So anong tanong po doon? Bago mo tanong, kinaklarin pa. Sige. So mag-agree tayo. Kasi we should have an agreement sa word. Tama? So we agree that the word, hindi sa reason, hindi rin sa plano. Hindi yung sinabi sa Greek, sinabi sa speech. Opo. Expression. Okay. Yung word, yung salita, kasama ng Diyos. Yes. At yung salita ay Diyos. Yes. Ibig sabihin, Pastor, yung salita ay Diyos din. Yes. Agree. Sinabi. Yes. Agree. Ngayon, Agree po. agree. Yes. Ngayon, sino ba yung salita? Pwede ba natin tanongin sino yung salita? Yes. Pwede, Pastor? Pwede. Pwede rin Biblia sumagot? Pwede. Ano sagot? Revelation? 19:13. Sige, pagpasa. Alam din, nasa sagot eh. Revelation 19:13. Yes. So yung salita pala, sino? So it is a name. It is a proper name. Tama? Oh, okay. Kasi capital W. Proper name. Ferdinand is the name of Brother Ferdi. Word is the name of sister. Revelation 19:13. So it's a proper name. Tama? So yung salita, ipangalan. Revelation 19:13. And He, sino yung He?
Si Jesus yun, di ba? Okay. Was clothed with the vesture deep in blood, and his name is called the Word of God. God. Okay, okay. The word of called. The Word of God. So, The Word. ang pangalan ng Genesis Oh. at sa John 1:1, pangalan pala yung proper noun. Yes, Proper name. O, sasagutin ko na, Pastor. O sige, wala pang tanong eh. Okay. Ay, wala pa. Oo, nagtanong pa ako. In other words, hindi, agree ka, Pastor. Opo. Agree ako dyan. Okay. So, agreement number 1, the word, may dalawang ibig sabihin ng word. Sa Greek, expression. Yes, expression at saka yung Speech. Oo. expression of speech. Speech, expression, speech. Isang meaning. Pero, dalawang ibig sabihin niya, Jan 1:1. Balik mo sa Jan 1:1 ulit. Ang isa pa, kung sa Greek kasi pinuntahan natin yung Greek meaning puntahan naman natin yung biblical meaning. Yan. Diba? Ano ba yung biblical context? Diba? Kasi, Greek is a language. Opo. Pero we're talking of the Bible. So, sa Grego, what is Tagalog? Maraming meaning sa Tagalog. Pero, pag biblical context, tinuro, okay na yun. So, hindi tayo natapos sa expression, no? Or speech. Makita natin na pangalan pala siya ng anak ng Diyos. Kaya sinabi, pwede ba na sinabing, in the beginning was the Word, who is Christ? Agree ba tayo? Agree po, pero papaliwanag po. In the beginning was the Word, who is Christ, and the Word, and Christ was with God, and Christ was God. Yes. Pwede. Kasi yung word, in biblical theology, in biblical, kung re-refer mo siya sa Reverend, pangalan ni Jesus. Tawag sa kanya yung word of God. Yes, the word. Kasi duman talaga siya sa pagsunod sa Ama. Hindi, Duguan siya. pangalan niya, we must agree, Ang tawag sa kanya ay word of God. name. Yin. And his name. Ayun. Pangalan, okay. So, proper name yun. Wari, Pastor Romy. Romy. Opo. Your name is Romy. Yes. Si Jesus, his name is Word. Tama? Agree? Ayun. So, sige. Kaya, balik tayo Sister John 1:1. Sige, balik sa German. Sige po. Wala natin ha. Ako na, ipaniwani ko lang. Yes. The first two, his name was in the beginning with God. Babawin ko. Verse 2. Verse 3 na. Verse 2. Oh. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Yes. Yung paliwanag ni Brother Ferdy kanina, nakulat ako Nagulitan ako Yung sinabi mong by Him, yung by para sa iyo, sinabi mo, para sa Kanya. Tama ba? Siya ang dahilan, siya ang reason. Hindi yung... O iba yun. Iba yung reason, iba yung instrument. Iba yung para sa Kanya. Diyan sa verse, hindi sinabing, pag sinabi mong by, hindi reason yun. Okay? By. Sa pamagitan niya. Sa pamagitan niya, ang lahat ng bagay ay nilikha. Nakuha niyo yun? Kuwari, si Pastor Romy na magita. Nag-example ako last week, di ba? Sabi ko, Ferdy, gawa tayong kotse. Pwede ba ikaw mamagitan? Di ba? So, ito yung plano ko, si Ferdy gumawa ng kotse by him. All things were made by him. Sa pamagitan niya. Siya ang instrument, no? And kaya pansinin niyo sunod na talata. And without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, Yes. without Him being there, without Christ existing, Pastor, maano lang ito. sige na. Ang pinag-uusapan natin yung Yes, word. word, hindi pa yung Christ. Hindi pa yung Christ. Kasi iba yung Christ. Ito na, ulitin natin yung pastor. Nag-agree lang tayo isa. Balik tayo ulit. Do you agree sa John 1:1? Pero papaliwanag ko pa ito mamaya. Yeah. Okay. Hindi, kasi may doon tayo sa biblical
reference. Yes. We agree that the Word is the name of the Son of God. Revelation 93. May panahon yun, Pastor. Mula sa overcoming niya, hanggang sa Revelation. May time yun. Hindi. Bago siya tinawag. Ang pagkakataon tao, hindi po pwede. Ito nga yan po. Yes, hindi daw ang pinawala ni Pastor Jan, nagkatawang tao. Yes. Pero ang pinag-usapan sa Jan 1, hindi pa siya nagkakatawang tao. Kaya nga, okay namin natin po. Yes. So, yung hindi pa siya nagkakatawang tao, Sige po. andun na siya. He was with God in the beginning. Yes, yung word. Actually, walang talo, walang pagkatalo. And then yung word. And who is the word? Yes. Sino yung word? So, sino ang word? Yes. Nung ginawa ng laman, yung puno. Dito sa Genesis 1:3, yung word, kung wala yung word, hindi naging puno. Hindi lumabas ang puno. Ganun din si Kristo. Pastor, hindi pa tayo nagkakatawang tao. Oo, hindi Wala pa magkakatawang tao. Kasi Malayo pa. sa verse 14, nagkatawang tao yung word. Yes. So, wag muna tayo doon sa nagkatawang tao. Oo. Kasi, tinitingnan nyo, parang kumikira si Kristo, nagkatawang tao doon yung Kristo. Hindi. Hindi pa siya nagtitip. Ang pinag-usapan natin, Pinapaliwanag ko dyan, Manuel. ang pinag-usapan natin, hindi pa siya nagkakatawang tao. Tama. Sabi ko. Word pa lang. Word. O, wala pang physical yan. At wala pang form yan. Word lang. Proper name yun eh. Agree ka? Dito sa Revelation 19 na kinuha mo ay para ilalagay mo ako doon sa kalagayan ni Kristo na yung kanyang kalagayan nandun lang sa pa. Eh, kasi- mayroong time yun, Pastor. Pero yung... Ipapaliwanag ko mamaya. Opo. Revelation 19. Nagsimula tayo sa in the beginning was the Word. Yes. So yung Word na pangalan niya, nandun na. Kasi wala eh. Kasama na ng Diyos yung pangalan. Hindi tayo doon sa nakatawang tao. Ang pinag-usapan natin, in the beginning, He was with God. Opo, yung word. Was Yung with God. Word. Eh, Iyan naman ang pangalan Iso. So, ang tanong ko lang, kasi Iyan naman ang mamaya, magpaliwanag ka na mamaya. Kasi, yung tinatanong ni Pastor, yun yung sinend ko lang. Kaya gusto ko lang iyan, para kay Pastor yung sasalit niya. Gusto lang pakita dito, kulang yung banggit natin eh. Kaya ko binanggit na kulang. Kasi check natin. Kung ilalagay lang natin ang isang meaning ng word is not reason, plan, concept. Pakita ko sis. Pakita ko. Sige, anayin muna natin. Yung John 1:1. Kaya disagree ako, Pastor, na the Word of God, 1913, is proper noun, proper name. That was not proper name. And His name. In His name. Alam natin kung anong pangalan ni Kristo? Pastor, nalayin kita. Sige. Anong pangalan ni Kristo? Di ba Jesus Kristo? Jesus Cristo. Bakit ipa-proper name natin? Yung title sa Kanya. That is a title name. Title, not name. Sabi, and His name. And His name. Pastor, iyan na wala ka. Okay, punta mo na ako dito. Yung tanong mo dito, walang concept, walang reason. Pakiclick says, word. Okay. Saying, akam, pakibaba. Speech. Pag may speech ka ba, mayroon ka bang iniisip? May isip ka muna. Sagot, Pastor lang. Yes or no lang. Hindi pa kasi yung reason sa speech. Kaya nga, bago ka mag-speech, meron ka bang iniisip? Yes. Siyempre. Yeah. Oh. Pero, Pero, Pero yun. okay. Bago ka mag-create ng bagay, may gusto ko lang ipakita dito. Okay, sa baba. Baba, sis. Speech. Okay, baba na. A word uttered by a living voice. Yung speech daw ay word na uttered living voice embodies conception or idea. So malinaw yan, that was, ito ay reason of God, ito ay kaisipan ng Diyos, Salita. ito ay, ano ba, speech of God, mayroon siyang Hindi. So, hindi kontra yung sinabi ko, Pastor Gatina. The saying of God, decree, mandate, order, moral present. Pag sinabi mong present, what is present? That's reason. It was taught of God. So, kaya sabi ko, Pastor, disagree ako doon. Kasi pwede, sinagot ko kagad. Tapos, tanong mo, 1913, who is in His name
is the Word of God. Tanong mo sa akin, proper name ba yun? Sa akin hindi. Ito, yun ay title. Let's open up. Ano ba yung title? Pag sinabi ko, anong pangalan mo? Ikaw yung anak mo, ikaw yung salita ng Diyos. Pangalan ba yan? Tayo salita ng Diyos din eh. O pastor, Pinabasa. sagot na. Punta natin, Revelation 19:13. Revelation 19. So, Pastor, tingnan So, mo. doon lang ako sa Jan 1 at bibigay ko na sa iyo, pastor. Hindi, Revelation 19:13. Kinuha ko proper name or hindi. Ito, pastor, pakita ko. Revelation 19:13. And He was clothed with the vesture dipped in blood. Sino yun? Si Kristo yun. And His name is called the Word of God. Gold. His name. Anong pangalan Ang niya? pangalan niya ay Salita ng Diyos. So, pangalan ba niya yung word of God? Pangalan niya. So, pinalitan mo na yung pangalan niya. Marata, hindi man ako nagpalit. Binasa lang natin. Di ba? Iba yung, hindi, dahil gano'n. Pero, Pinalitan natin. Binasa natin. Ang Bible nagsabi, His name is called the Word of The God. Word of God. So, walang kontra kasi. Yes, pangalan kasi niya, His name is called the Word of God. Ibig sabihin, Okay, Pastor, sige. pag sinabi mo Word of God, si Kristo yun. Okay? Pag sinabi mo Word of God, si Kristo kay Kristo tumutukoy yun. His name. Okay. His word. Ngayon, His name. Kasi, ito pag pumunta ka sa Logos, Greek, pagka nandili tayo sa Greek, nagiging impersonal lang eh. Hindi sabihin impersonal siya. Greek lang eh. Logos, salita lang. Pero pag kinabit mo kay Kristo, hindi nagiging thing. Hindi nagiging speech lamang. Naku, may sabihin, kasi punta tayo sa Greek. Siyempre, ang word sa Logos, sa Greek, impersonal yun, hindi person. Tama. Kasi nga, pumunta tayo sa Greek eh. Magiging pag-word. Pero, Using word, that is not the problem. yes. Pero, kasi the dual na ang pagpapakilala sa John 1:1 eh, yung sa word. Kasi kung nanatiligan tayo dun sa Greek meaning ng word, talagang think lang siya, think, isip lang. Bagay lang. Pag doon ka lang sa meaning sa Greek meaning lang. Pero kung di mo isasama yung biblical reference, kung sino yung word, sa tingin ko, kulang. So, Pastor, sige. May next question ka pa ba? So, Hindi, papaliwanag. Paliwanag lang siguro. Dapat ang unawa natin dalawa. So, kulang ibig sabihin. Punta tayo, unawain natin yung Greek na sinasabing salita at unawain din natin yung sinabi ng Biblia kung sino yung salita. Kaya gusto ko pa, may papapansin ako sa John 1:1, balik tayo sa John 1:1. Okay? Kasi kung mananatili lang siyang ting, bagay, isip o salita, sabihin daw salita, hindi siya po pwedeng maging Diyos. Okay? And the Word was. Kung ting lang siya, hindi siya pwedeng maging Diyos. Tama? At kung ting lang siya, hindi siya pwedeng in the beginning. Kung ting lang siya, hindi siya bagay. Kung bagay lang siya, hindi siya pwedeng with God. Kaya, sa verse 2, the same was in the beginning with God. Kaya kung bumaba ka sa verse 3, sister, nagiging person siya, hindi thing, person, verse 3. All things were made by Him. So hindi na thing, yung logos yung Him. Sige. Yung Him, yung Hindi logos. ko niya din yung word sa taas eh. Oo nga, yung logos yung Him. All things were made by Him, the logos. Okay. Tama? All things were made by Him, logos. Yes, agree ko gusto. So, ang lahat ng mga ng bagay ay nilikha sa pamagitan ng logos ng salita. ng salita. Him, personal pronoun. Pansinin nyo, Him is a personal pronoun. Hindi Tama ka bagay. tama. Yes, tama. And without Him, person ulit. So, existing na eh. Pastor, Yes, yung Him yung word. Existing na yung word, yes. Pastor, kasi Nakuha nyo, Pastor, okay. gusto ko sagutin. Okay, sige. Gusto ko sagutin kasi ginamit ko nung talatang to. Yung by Him, kaya baka nagiging person, kung titingnan natin sa taas, yung word sabi pinaliwanag ng Greek, yung word ay concept, idea.
ano ba sabi, speech. Kung makikita mo, i-create daw yun, pastor, mas magandang sabihin na ang dahilan ng paglala ay yung word. Hindi. Sa Yung verse logos, yung dahilan. Brother, sa verse 3, hindi sinabing dahil. Ito, pastor, all things were made by Him. Sino yun? May God sa taas eh. Sinihim. Si yung logos, yung Father. Sabi nga ni pastor kanina, the word is God. Same, Diyos din yung word eh. Why? Because the word was with God. Nasa Diyos eh. Binalik yung one eh. It was not separated from God. Binalik sa Diyos. Kaya Diyos, kasi bahagi ng Diyos eh. So, itutukoy pastor dyan, yun yung din yung Diyos. Ito. Ito, pastor, oh. Nasa ng salita, nasa Diyos, binalik niyo yung one eh. Oh. Kailan ang beginning ng salita? Nung in-express ng Diyos. Okay. Yung word, ito na, Pastor, yung word was God. So, Yes. we agree, yung word Diyos. Oh yes. Kasi, Hindi pastor. So, pag sinabi mong Diyos yung word, existing na siya. Hindi siya bagay. nung in-express ng Diyos. Hindi ba? Para malinaw, ulitin natin. Ulitin natin. Kasi ito. And the word was God. Ang salita ay Diyos. So, yung salita ay Diyos. Amen. Nasa Diyos eh. Hindi, huwag natin sa nasa Diyos. Hindi, sandali lang, pastor. Kasi ganito, technical na yun. Ganito yun. Liwanagin natin yung beginning ng word. Oh. In the beginning was the word. Kailan Oh. nag-beginning ang word? Hindi. Nung in-express. Hindi ko na, Pastor. Sandali lang. Papaliwanag ko lang para maintindihan tayo. Nagsalita ang Diyos. Lumabas ang salita. Kasi ang salita express eh. Hindi. In the beginning was the word. Yan ang beginning. May beginning ang word. Kasi binigkas na Diyos. Hindi. In the beginning was... Was the word. Oo, wala sinabing binigkas. Huwag tayo din sa binigkas. Ganito, Kasi hindi bigkas ang sinabi Ang doon. salita ay salita eh. Ganito, pastor. In the beginning was sabi the ni John, word. in the beginning was the word. Okay. Tapos sabi ni John, in the word was with God. Tama. In the word was God, kasi nasa God eh. Binalik niyo sa God eh. May tanong kami, pastor. Okay. Parang ano, pastor? Ikaw po ba may anak na? May pamilya po ba kayo? Mayroon. Saan galing yung anak mo? Okay. Di ba sa'yo? Di ba ikaw pa yun? Hindi, yung anak ko, hindi ako yun. Nung nasa iyo pa? Hindi rin ako yun. Pastor, ganun din ang Diyos. Lahat ng bagay galing sa Diyos. Okay, may tanong pa pastor. Bukontrain mo lang para medyo... Kaya, tuloy natin. Kasi ganun din. Pansinin ko yung sa creation. Opo. Kasi sa creation natin. Him, pronoun. Him, pastor, yung sinasabi ni pastor. Yung word niya, him. Yes. Sasagutin kita. Pamalit, yun eh, signified na tao, sabi ni pastor. Hindi tao. Hindi tao. May persona. Persona. Eh, Mas yun yung sa Sa iyo. kanya ito, Yan ay panghalip may kalagayan. May kalagayan. Oh, person yan eh. May kalagayan. So, lahat ng bagay ay ginawa hindi para sa kanya ha, sa pamamagitan niya. Pag sinabi mo kasing by, instrumental siya eh. Instrumental pastor. May kasangkapan siya sa paglalang. yes, yung So, word. yung word, kasangkapan, ibig sabihin, nakapaglalang yung ama, kasangkapan yung word. Yung word. Okay. Tama yun, pastor. Okay. So, Biblical. yung word, may persona. Him. Oh, Pastor, kung Agree ba tayo? pakisagot mo lang po, ito na lang pakisagot mo. Yeah, may persona Ito ang hindi. salitang him. okay, okay. Sasagutin kita, pastor. Bagay o persona? So, iyan ay bagay yan. Yung word. Kasi, Hindi Pastor, pastor, ito tinatanong niya. Excuse kita para, ayaw ko lang munang makisabi para Hindi, moderator ka na lang. moderator mo. Yun yung pastor. Bagay o Sino yung persona? him were made by him. Bagay po. Yung him ay yung salitang pinag-usapan. Then, word. Bagay po ba o persona? Ang sasagot ni Pastor, yung word Okay, we agree it is the word. Word. Agree tayo sa word. So, pag sinabi mong him, kahit sa English grammar, o sa lingwahe sa grammar, pag sinabi mong him, May person. person or thing, bagay or him person. Pwede yun. Hindi, ano po sagot? Bagay Ang o sagot person? ko, bagay. Kasi word yun, eh, bagay. Hindi, pastor, yung him. Sige, sagot niya Pastor. Bagay ang him, hindi person.
Hindi kasi ganun ang word eh, bagay. Hindi, ang word, hindi rin bagay ang word. Capital, Okay, Pastor, next question ka lang. Now, Mamaya paliwanag So, ko na yung hymns, Okay, sasagutin kita, Pastor. Opo. Nilalang ng Diyos sa pamagitan, sa pamagitan niya. Sino yung niya? sino niya? Yung hymn dyan, ang tinutok ko doon sa taas sa January 1. Yan. At sa Word. verse 2, ayan ang verse 2. Opo, opo. Verse 2. Sino po yan? Sino? Sino ba yun nandoon sa verse 1? Word. Word. Ganon. Kasagutin kita sa Genesis. Buksan natin Genesis para malaman natin doon sa actual. Kung talagang yung word ba yung gumagawa doon sa creation. Kasi may Ito na lang po yung gawin natin. Ano na lang, by numerical. Question 1, 2, So, sige. Number one. Number 1 question. Siguro facts na lang. Fact number 1. Okay, sige. Ang Diyos may alam ng lahat ng bagay. Di ba? Tama? Agree. Pastor, agree. Okay, ang Diyos ang may alam ng lahat ng bagay. Agree. Fact number 1. Fact number 2, katotohanan ng pangalawa, ginawa niya ang mga bagay sa pamagitan niya. Tama? Kasi Tama? Pa, Sa pamagitan niya. So, unang katotohanan, ang Diyos binikha ng lahat ng bagay. Pangalawang katotohanan, nilikha niya ang lahat ng mga bagay sa pamagitan niya. Agree? sa salita. Agree mo? Yes, agree ko. Okay. Agree. So, ulitin ko, nilikha ng Ama ang lahat. Okay. Sa paglikha niya, nilikha niya sa pamagitan niya. Pamagitan ng salita. Hindi yung niya na. Kaya nga, salita nga yun po. Yung salita. Yan. Okay. Sa pamagitan ng salita. Kung wala yung salita, hindi makapaglikha ang Ama. Yes. Tama naman. Kasi sa pamagitan ng Ama. Yes. Okay? Tuloy tayo baba. Okay na po yun. Tuloy tayo baba, sister. Baba. So, question number 1, 2, and 3 tayo. O facts na lang. Box na nga eh. Nagkagri na tayo. Wala nang question doon. Hindi. Ano question? Ikaw mag-question. Hindi question. Gusto ko lang yan para medyo makasunod yung ano lang natin. Hindi. Ang katotohanan na lang. Fact number 1. Okay? Ang Diyos ang May disagreement ako doon sa fact number 2. Hindi. Verse 3. Diyan mo May disagreement ako doon, Pastor. Alin doon? Yung by him. Kaya gusto kita sagutin ko. Pero gusto ko lang yung one-on-one. Tapusin natin yung fact, sulatin niya yung fact. Okay, sige. Yeah. Kurahin natin yan. Sulat natin one, akwar, akun. Nasaka natin sa Pakpan niya yan. Pakpak na. Hindi parang linaw, di ba? Yan nga tayo nagkakaano po. Dapat magkakasapaan. Yung mga shortcut ng This Brad, buhay mo ng buhay. unawa, paliwanag. So, nagrarambol yung... O sige. Malinaw na yun. Yan. Sige lang. Yan. So, Pastor, sige ko. Tuloy mo. Fact number 1. God, kasi solusyon natin. Yan. Yan, lumalapit. the Father, Para makita yung siya. Lagay ko na lang yun ako. make all things. Okay. For lagay mo yung Pakalan. Make all things. In, Okay. Okay. Number 2. Fact number 2. Through the Son. Through or by the, through the Son. It's not through the Son. Through. Through the Word. Kasi it's not Ay, biblical yung sasabihin. hindi pa, papatunayan. Sasagutin ko. Sasagutin natin. Bibigyan natin ng biblical. Through the word or Son. Through the Son / word. Yan. Word. Kasi dapat patunayan niya sa Biblia. O kaya. Fact number 3. The word. The chat. Word. The word. Sa Revelation na ito. O, dyan mo na. Hindi, became flesh. Hindi pa. Sa dyan mo po. Oo, The word. 1:14. The word became flesh. Yan tayo ang session. Tapos, became flesh. Fact number 4. The word. The word is the begotten Son. Is the only Son. Huwag na begotten para malinaw. Begotten kasi sabihin only. The word is the only Son. Oh, para malinaw. The word is the only Son.
the only Son who has seen the Father. Hindi, John 1:18 yun eh. Ito dyan ba? He's the only Son who has seen the Father. Seen the Father. Lagi ko po sin. Oh, the only Son, seen. Para malinaw. Sin the Father. Siguro, mag-send tayo sa katotohanan yan. Okay pa, number 5 pa, Pastor. Ikaw, gusto mong dagdag ng pa. May disagree na ako, Pastor. Ano na design? Kaya, O, sakipan mo isa-isa ako rin masasabi ko. Sige. Bawat isa tayo po. ano sa Yan, pag-usapan po natin. Fact number 1, agree tayo lahat. Okay. Pastor, ikaw muna mauna. Ako muna mauna. O, lahat tayo. Basta meron kayo 2-3 minutes para ako makapagsalita. Okay, sige. Sige, Okay, ako muna, Pastor, yung number 1. So, atin na yung... So, number 1, buksan natin ng Genesis. Sasagutin ko lang. Yung January Mark kanina sinasabi, so yung sinasabi kanina, Yung hindi importante. so buksan natin ng Genesis 1:3. Para malaman natin kung talagang ang salita ay involved pa sa paglalang ng Ama ng Diyos. So, yung John 1:1, nasabi dyan, Pastor, papaliwanag ko lang muna, nagpasimula siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos, sabi ni John. Ayun ang sumasa Diyos, yung salita. At ang salita ay Diyos, kasi nasa Diyos, binalitiwan isa sa John 1:1 eh. Okay? Yun ang John 1:1. Na yung John 1:14, sabi mo kanina, naging tao ang salita. Kaya nang matagal na panahon yun, ginawang laman yung salita. So, yun yun. So, iyong salita, hindi pa yan persona. Yan ay noun. Yan ay truth of God, reason of God, at saka plan of God. Is plano ng Diyos. Yung word, nasa Diyos. Kaya Diyos, kasi bahagi pa ng Diyos yan. Yan, nasa loob. Pinasok mo na eh. Pero kailan nagsimula, mag-i-express. Speak ng salita ang Diyos. O basahin natin Genesis. Paano ba nagdala ng Diyos? Nagamit ang salita. Kaya nagtuhan, basahin natin Genesis. Oh, Genesis 1:1. Oh, actual na creation to. Genesis 1:3 na lang. Tapos 9, tapos 14. Ay, 11 muna. Para malaman natin, dahil sa salita, nalala ang lahat ng bagay. O yan. So, babasahin natin maigi sa creation, no? Sabi nito, in God said, let there be light, and there was light. Paano ba ginawa ng Diyos ang ilaw? Para magkaroon ng ilaw. Sinalita niya. Eh kung walang word, eh walang light. Amen? Dahil sa salita, nilalang ang lahat ng bagay. O ano ang 3? Ang 11. In God, 11. Verse 11. So, yun ang isasagot ko. Yan o. In God said, let the earth begin for God. Ring or rush. The heaven did said. O yan. O anong ginawa ng Diyos? Ano ang gamit niya? Yung word. Kaya nga kung walang word, walang nalalang na puno. Sabi ng Diyos, magkaroon ng puno. Ilan na naglalang? Isa lang. Powerful lang Diyos dahil sa kanyang salita, nagkaroon ng material. Yun ang John 1:1, John 1:3, John 1:2. Yan. Yan. Ilan ba? Able ba ng salita? Yung salita ay speak ba? Noun ba? Noun. Sound ba? Saan galing yan? Doon sa mind of God. So nagsalita lang ang Diyos yan hanggang sa 25, 26. 26. Yun ang creation, John 1:1. And Genesis 1:1. Ang nauna, hindi yung Genesis 1:1. Ang nauna yung John 1:1. Kasi salita pa lang. Nasa ng salita? Nasa Diyos. Kasama ng Diyos kasi bahagi ng Diyos. Kaya Diyos. Pero nung nilagyan na ng laman, sons na yun. Son na yun. So yan, number 2. Kailang panahon? Agree ka ba?
Through the Son. Word. Eh yung word, hindi pa tinawag na son. Kasi hindi pa man form ng place. It's not agree. Hindi pa. Maliwanag. Kasi hindi pa siya binibigyan ng soul at saka body. In spirit. So, doon, sa bagay. Yung word, Yun ang sagot. hindi si Jesus Christ yun. Doon pa sa Hindi. Hindi si through sa Jesus Jesus. Christ. Hindi pa siya yung totally, kasi bahagi lang siya ng And one Lord through whom all things were made. Hindi. yung salita, hindi pa si Kristo talaga And ito. Jesus Christ and one Lord, Jesus Christ, through whom all things were made. Through whom. Kaya sabi through Son. So, sa Tama ba yun? tama yun, sa buong plano ng Diyos, kaya dahil sa Son, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. True. Hindi dahil. True. True. The Son. Pamagitan niya. Sa Iba pamagitan kasi niya. yung dahil. Dahil sa True. Kanya, Hindi ko pastor dahil. Wala tayong nabasa ng dahil. sa pamamagitan niya, Yes, through the Son. sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng bagay. So through Him. So, agree naman ako. Basta ang disagreement niya, salitang Son. O, kasi wala pa yun eh. O, palitan mo Jesus Christ. Ay, hindi. Wala pa yan. Physical na Diyos Christ. Word pa lang. Word. Ang pinag-usapan natin, Jesus Christ. O sige, mamaya, lalabas ko na lang yung verse mamaya. Okay, number 3 ka na kasi. Word made flesh. Word became place. Yung word became place, dito sa Old Testament, prophecy, yung prophecy, di ba word? Yung prophecy, di ba word? Agree ka pa sa fact na yung the word became flesh. Agree ako, the word became place, kailan? Became place dito sa 4,000 years na. Became place. Kasi dyan na yan, tinawag siya totally, pero doon prophecy pa lang. Nasa puso magalit na Father. Okay. Number 4, Pastor, the word is only Son. Yan 118. Yung Son yung nakakita sa anak. Was seen the Father. Was seen by the Father. Yes. Siya yung nakakita sa Ama sapagkat siya ang pinag-iba naman yun. Walang nakakita sa lumang tipan sa Ama kasi ang Ama is Spirit. Sabi nga ni Kristo, ang Ama is Spirit. Hindi makita. At sabi niya, Sino nakakita sa Ama sa langit? si Kristo. Kailan? Ay nung The beginning, he was in the bosom of the Father, it was in the Father. So, Kasama ng Ama, katabi ng Ama, ipapaliwanag ko ng pastor. Asin na sinakita. So, si Pablo, nasabi rin niya yun bago nilalang ang mundo kasi ang kaisipan niya naisauli sa Diyos at pinahayag ng Diyos sa kanya. Kaya nga sa Bible, si Kristo yung saksi sa lahat ng ginawa ng Diyos. So, nasabi niya yun. So, kaya nasabi ni Kristo yun at nasabi ni Pablo yun dahil Hindi, si John po, Pastor. opo, sabi ni Pablo at sabi si John, tama, si John din kasi pinagpayagan siya ng Ama nung bautismo niya si Kristo sa Nakita ng Ama. Ama yung anak ng Ama. Yes. Tama yun, ang pagkakita, Pastor. Dalawang anak nakakita sa Ama, yung Opo. anak ng Ama. Dalawang klase ang pagkakita. Yung tama pagkaunawa at saka yung literal na pagkakita. Alin doon? So, Literal, ang pinaliwanag ni John, literal, sa John 40, 60 to 18, pinaliwanag ni John na si Kristo lang talaga ang nakakita sa Ama. literal. Literal at saka yung spiritual. Is what manner, Pastor, nakita niya dahil kasama niya yung Ama, nakita niya yung Ama niya dahil kasama niya. Diba? Diba? So dito na nung binigyan na siya ng sariling kaisipan kasi wala pa siyang knowledge. So nakita daw niya, Pastor, ang Ama. Pastor, tama yung sagot mo. Oo, tama. Ang sagot mo ba ay nakita ni Kristo yung Ama nung dito? Ano ba mismo ay? Oo, dito. Kasi dyan na yung pinahayag ng Ama sa kanya yung lahat ng mga bagay. So, yung baptism. Ang tanong mo doon, kailan nakita? Kaya, ang tanong niya, Pastor, kailan nakita ng anak? Anak yung tinuturo. Oo. Yung Ama. Kailan nakita, kailan si Kristo nag-exist as a physical Hindi nag-exist. Kailan nakita daw ni Kristo ang Ama? In the beginning, sabi. Hindi. Ganito, Pastor. Nakita ni Kristo nung nabautismuhan ang Ama, nung lahat na sabi niya sa lumang tipan, sabi niya, wala nang nakita. Pero si Kristo na nakita. Si Kristo na nakita sa Ama
sa eternal past. Kasi naunawaan niya yung pagka-bautismo niya, yung bumaba sa kanyang Espiritu Santo na walang iba kundi yung Ama na nag-union sa kanya. Nagpahayag sa kanya na lahat ng bagay. Kaya nasabi ni Diyan, nakita ni Kristo yung Ama. Siya yung nagpaliwanag sa Ama. O kasi nakita niya. At saka naunawaan niya. Verse 18. Pastor, may... Verse 18. Pastor, sasagot din ako, Pastor. O sige, siya. Okay na. Verse 18. Si Boy Francis, sasagot din. Oo. Yun yung sagot ko. Yung mga facts na to, kasi gusto ko malinaw eh. Saan na ang tawag? Hindi na word, no? Pastor, ang disagreement ko lang yun, term. Ito. Kasi pastor, ganito. Yung son at the bosom of the father na. Yes. Gusto may son na. Kasama na ng ama. Ay, Pastor, ito. Ayan, no? Si Diyan nakaunawa rin. Pastor, Nagpaliwanag, di ba? Pastor, excuse sa inyo dalawa. Kasi, linawin natin. Sabi nyo kanina, yung word hindi son. Pero sa verse 18, no man has seen God at any time. So, walang taong nakakita sa Diyos. Amen. Ang nag-iisang anak Oo. na kasama ng Ama, Ay, Zen. Ayun. o nakasama, nasa bosom of the Father, he declared him. So, yung word, yun din ang anak eh. Sa verse 18 eh, only son. So, no one has seen God. Only the Son. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Son was with in the bosom of the Father. So, yung Word, yung Son, tama ba? Pastor, sagutin mo. So agree na. Ang sagot ako, Pastor, eh. Hindi ba ako sumasagot? Hindi. Ang tanong, yung Word May was disagreement nga ulit. Alin. Sabi ko may disagreement. Alin. Pakita ko, Pastor, na disagreement. Yung word, the word, dito walang problema eh. Pero ako agree din kay Pastor Romy, pag pinag-uusapan dyan 1-1, walang pang pinag-uusapan na Jesus Christ doon. Agree ka, Pastor? Ba isang ka ba doon? Meron. Ano yun? Kita ka Dyan 1-1, Pastor. Dyan 1-1. Ba isa ka ba? Meron. Wala pa. O sige, Sa sabi mo. prophecy. Ay, basahin natin. Okay, number 2, disagreement. Ito, agree ako pa. The Word became flesh. Hindi ganyan, Pastor eh. Siyempre, ginagamit ko ay NIV. Ang gagamitin ko, and the Word was made flesh. Malalaman natin, yung Word, nilikha din. O, basahin natin, John 1:14. So, yan yung pangalawa, yan yung disagreement ko. John 1:14. Tapos, matapos ito, mabilis lang naman ako sasagot. And the Word was made. Check mo yung made. Ginawa yan, ginawa. Yung salita ay ginawa. Ginawa na naman. Kung si Kristo yan, nag-agree ako sa iyo, Pastor. Kung si Kristo yan, nilikha si Kristo. Hindi. Okay, punta na ako sa second disagree ko. Bakit mo yung katanin Ito, doon? Pastor, sasabihin ko lang din pagkatapos. The Word is the only Son. Pastor, sabi ko nga sa inyo, kung tingnan mo doon sa John 1:1, wala pang binabanggit na Son. Punta tayo sa John 1:18. Pakita ko sa... Hindi nakita ni Kristo ang Ama dyan. Pakita ko, hindi nakita. No man had seen God at any time. Nakita nyo, column? Semicolon. Wala daw nakakita man kailan sa Ama. The only begotten Son. Sinabi ba nakita ni only begotten Son? Which is in the bosom of the Father. Ano ibig sabihin niya? Ano ibig sabihin? Hindi mo pwede ilalagay. Saan yung tiyan ng Diyos? Nakita niya yung nakita niya yung ama sa kanila siya. Pastor, tanongin kita. Saan yung tiyan ng bosom of the Father? Boso, ibig sabihin, May body ang Ama? ang pinapakita. Wala. Ano yan? So mas maliwanag kung sasabihin natin, Logos, the Logos of God is within the Father. Jesus Christ was the Logos of God. Figurative yung boso dyan. Ibig sabihin, Yes, figurative. kasama niya, boso katabi ng Ama. Ulitin ko lang, Pastor, yung disagreement ko. Pag sinabi ng word, hindi yan Son agad. Pwede akong tanong. Hindi, inano ko lang. Pamaya ko. So, yun ang disagreement ko dito. Muna ko. Pwede mo yung tanong kay Brother. Hindi, tanong ako sa declaration mo. Bago kayo ni brother, kasi sa akin ay iba na. Sa iyo, brother, sabi doon, verse 18, walang taong nakakita sa Diyos kailanman.
Walang tao. Walang daw eh. So walang tao. Yung begotten son dyan, hindi tao yung kalagayan. Kasi walang tao nakakita eh. Tama? Di ba? Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Wala. Sinabi. So, yung the only begotten son, so yung begotten son dyan, hindi tao kalagayan. Kasi sabi, walang tao nakakita eh. Bigatin nga, Pastor eh. Only. May bigatin ba na hindi nilikha? Hindi, ang Greek ng begotten, only. Only, di ba? Only. Pakita siya. Walang only kind, walang is kind, walang katulad. Only. Mono din, isipin, only child, nag-iisa. Walang katulad, nag-iisa. Anak siya nga ng Diyos. Hindi lang nag-iisa. Nag-iisang anak. Yes, tama si Kristo. Hindi, wala sinabing nilikha dyan. Huwag po tayo pumunta. Only child. Kasi ama, father eh. Okay? Kasi ang Diyos, father. So, yung father may anak. Okay? Ano? Oo, wala ko. Ibig sabihin, balik tayo sa verse 18. Balik tayo. Tatanungin kita kasi. Verse 18. No man has seen God at any time. So, face out na yung tao na kalagayan. Face out. Hindi na pwede yung tao makakita sa Diyos at any time. Walang tao eh. So, hindi pwede taong kalagayan makakita sa Diyos. Tama? Okay. So, the only begotten son, yung son na tinutukoy niya, Nakita ba niya? Sinabi ba nakita? walang nakakita, ibig sabihin, yung sumunod na word, ang nakikita, yung only son. Yun ang ibig sabihin niyan. Yun ang ibig sabihin, Brad. Walang nakakita sa Diyos kailanman. Ang nag-iisang anak niya, na kasama ng ama, na ipinahayag siya. Kaya ipinahayag ng anak ng ama kasi nakita niya eh. Nakita niya, kasama niya, katabi niya. Yes. So, kaya nga niya ipinahayag. So, yung kalagayan ng anak, espiritu kanyang kalagayan kasi sopan eh. Kundi yung eternal son na tinutukol dyan, son na kalagayan na hindi tao kasi ito no man. Eternal son. Yes, eternal son is the only son. Tayo sons of God. Pero si Kristo, only son. Kung paano divine yung Father, yung Son divine din. Tama? Agree ako, may divinity yung anak. Okay. Pero, papakita ko lang, dito sa verse na to, hindi siya katabi. Hindi, at bosom na, pag sinabi na bosom, kasama. Bakit siya bosom siya? Figurative yung bosom dyan. It is of the bosom the Father. Figurative yung sabihin, kasama ng Ama. Okay? Bosom lang siya. Yung bosom. Yung sabihin, kasama, bosom. Oh, very close siya sa Ama. Very close. Close, he is close to the Father. Father and Son. Yun yung ibig sabihin. Okay? He is close to the Father. Pastor, yung sinabi niyo kanina, yung anak lang nakakakita sa Diyos. Yung ba yung ibig niyo sabihin? Kung kinumpir, no man, Kaya yung tao, oo. saka Son. So yung son lang nakakita dahil hindi makita ng tao, yung son lang ang nakakita sa ama. So paki-scribe na lang to, no? Barney ko. Pwede, ilang minuto na yan? Baka pwede bago? 11 minutes. 11. Gawa ka ng bago. Bago.